kilala. Pagunlad. Oo. Itong susunod nating kandidato, napatunayan niya na napakadaling paunlarin ang isang organisasyon. Kung gagamitin sa tama ang pondo. Yes. Wala na pong dapat patunayan. Totoo. Hindi lang sa isang pastor. Yun, kilala bilang isang pastor. Isa siyang magaling na leader. Mga kababayan, Pastor Apollo Kibuloy! Si Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa iyong balota. Ayusin natin ang Pilipinas. Pastor, at least kung maka-adapt ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator, was the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Pastor Kibuloy para sa Senado. Mga kababayan, supportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap para gumanda at mulambok ang ato ang nasib. Magandang araw mga kababayan at mga kapwa Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan. Lalo na po ang ating mga kababayan OFW sa ibayong dagat. Pagpalain po kayong lahat ng dakilang Ama sa araw na ito habang kayo ay nanonood sa aking video message na ito. Ang tanong po ay bakit niyo kailangan iboto sa Mayo 12 si Pastor Apollo C. Kibuloy? Boto po ninyo sapagkat gusto ko po kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na pinagkaloob sa kanila. At aasahan po ninyo ang aking pangakong ito. Hindi po ako pwedeng kainin ng sistema, ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa tamang daan ng pamamahala. Kaya maasahan po ninyo ang aking pangako ito na hindi magbabago, hindi ako tumakbo para sa pera, hindi ako tumakbo para sa pabor, hindi po ako tumakbo para sa ambisyon. Ako po'y narito, ipinagkaloob ng Diyos ang pagkakataong ito na hindi ko inaasahan sapagkat may plano ang ating dakilang Ama sa pag-ibig sa inyo na ituwid natin at ayusin natin ang bansang Pilipinas. Tulad ng sinabi ng isang pamosong Indian actor, may ugali kang questionin ang lahat ng bagay. Kapag namimili ka ng grocery, kino-question mo ang mga binibili mo. Purong harina ba ito? May halo bang bato ang bigas? Nagbubula ba ng maayos ang sabon na ito? Kapag bumibili ka ng motorsiklo o sasakyan, tinatanong mo kung ilan ang tinatakbo nito kada litro. Maayos ba ang after-sale service? Kahit ballpen lang ang bibilhin mo, ang dami mo pa rin tanong. Lahat na lang kino-question mo palagi. Maliban sa isang bagay, kapag pumipili ka ng namamahala ng gobyerno, 5 oras ang dami mong tanong sa isang katul na tumatagal ng 5 oras. Mausok ba ito? Mabaho ba ito? Talaga bang pumapatay ito ng lamok?
Pero kapag pipili ka ng gobyerno na manunungkulan sa 6 na taon, wala kang tanong ni isa. Kaya nananawagan ako, questionin mo ang pipiliin mo. Huwag bumoto dahil sa takot, dahil sa pagdududa, dahil sa perang ibinayad sa iyo, o dahil sa relihiyon, lahi o komunidad. Tanungin mo ang mga kumakandidato sa boto mo. Ano ang gagawin nila sa susunod na 6 na taon? Paano ang edukasyon ng mga anak ko? Paano nila ako matutulungan makahanap ng trabaho? Kapag magkasakit ako, ano ang mangyayari sa pamilya ko? Paano nila pauunlarin ang bansa sa 5 taon? Paano nila isusupply ang pagkain hindi kami magugutom? Magtanong bago bumoto. Ang daliring ginagamit mo sa pagboto, itutok mo sa kanila at magtanong. Kapag ginawa mo yan, gaganda, aaba ang sistema ng kalusugan natin para tulungan ang mga magsasakang mahihirap. Hindi na natin kakailanganin pa ang isang superhero. Sapat na ang boto mo. Hawak mo ang kapangyarihan sa dulo ng daliri mo. At kapag ginawa mo ang hinihiling ko, alam mo kung sino ang makakamit ng kalayaan? Ikaw. Kayong lahat. Kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan mula sa injustisya, kalayaan mula sa korupsyon. Magtiwala sa daliri mo. Gamitin mo ito. Ito ang kapangyarihan mong pumili ng isang bansang malaya, ay isang bansang pwede mong may pagmalaki at bansa na pwedeng magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya, kaibigan, kababayan, panahon na po ito para ating gamitin ang kapangyarihan ito. At ang kapangyarihan ito lamang ang magdudulot ng future para sa ating bansa. Kaya, sa gabay ng ating dakilang Diyos at sa inyong mga pagtitiwala sa akin bilang maging senador ng bayan upang ayusin natin ang Pilipinas, ako po ay nangangako na hindi ako magbabago sa aking ipinangako. Hindi ako maaaring kainin ng sistema. Uulitin ko, hindi ako kumakandidato para sa pera, para sa pabor, at para maging tanyag. Yan pong lahat ay hindi ang aking ambisyon. Ang aking pong tunay na ambisyon ay ayusin ang ating bansang Pilipinas. Maasahan po ninyo ang pangako itong hindi po ako magmamaliw. Sa gabay ng ating dakilang Diyos at sa kapangyarihan ng inyong pagboto, gamitin ang daliri ito para sa isang maunlad, mapayapa at malayang bansang Pilipinas. Ako po si Pastor Apollo C. Kibuloy, 53, number 53, 53 sa inyong balota. Ayusin natin ang Pilipinas. Salamat po at maraming lahat ng ating dakilang Diyos ngayon at magpakailanman.